buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan at hingi ng tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing hinuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Pinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una, bago pang anong paman, ika'y likas na naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Narinig natin ang pangalang Nicodemo. Unang tanong, sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay 3 beses na ang kaniyang pangalan ay nabanggit sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Nicodemo ay isang Pariseo at siya po ay miyembro ng Sanedrin. Ano po ang ibig sabihin ng Sanedrin? Ang Sanedrin ay ang konseho o council ng mga matatanda na nagdedesisyon sa mga bagay tungkol sa bayan. Kumbaga sa ating panahon ngayon, parang sila ang Supreme Court. Kung mayroong problemang nangyayari sa bayan, sila ang nagbibigay ng desisyon. Ibig sabihin po, kapag miyembro ka ng Sanedrin, ikaw ay mataas na tao. Ikaw ay marunong, ikaw ay maimpluwensya, ikaw ay religious. Kaya po si Nicodemo ay isang relihiyosong tao na ang ibig sabihin, siya ay sumusunod sa lahat ng kautusan na isinasaad ni Moses. Mataas ang tingin ng tao kay Nicodemo dahil siya ay miyembro ng Pharisee at representative ng Sanedrin. Matalino ang taong ito. Kung atin pong titingnan ang Ebanghelyo, ang pag-uusap ng dalawa ni Nicodemo at ni Jesus sa pagkakataong ito ay usapan ng may mga taong pinanggagalingan ang isip. Si Nicodemo na nagtanong at si Jesus na sumasagot sa kaniyang tanong.
Ang alam natin kay Nicodemo ay secret admirer ni Jesus. Hindi siya hayagang nagpapakita ng pagsaludo sa taong ito. Kaya nga po itong background ng ating gospel ay nangyari ng gabi. Dahil sa gabi, bumisita si Nicodemo kay Jesus. Bakit po sa gabi? Para hindi siya makita ng kasamahan niyang Pariseyo at siya ngayon ay magiging lagot sa kanilang mga puno ng Sanhedrin. Secret admirer. Naniniwala sa mga salita ni Jesus, pero hindi buong buo. Mayroong reservation. Maalala nyo din na si Nicodemo, ang kasama ni Joseph of Arimathea nang ibaba nila si Jesus sa krus. Siya ang nagdala ng mamahaling pabango at mga herbs para sa paglilibing sa kanya. Yun po ang alam natin kay Nicodemo. Pero sa pamantayan ng pananampalataya, si Nicodemo ay nagbukas sa atin ng isang isipang papaano ba sumunod kay Jesus. Siya ang nagbigay sa atin ng isang katotohanan na kahit na ako ay nape-pressure mula sa aking kasamahan, maniniwala pa rin ako at susundan ko ang taong ito. Kaya ang kanilang pag-uusap ay pag-uusap ng mayroon ng alam sa bawat isa. Si Nicodemo na may alam sa kasulatan ni Moses at si Jesus na mayroong ibinibigay na katotohanan kay Nicodemo. You must be born again, sabi ni Jesus. Kailangang ang lahat ay ipanganak na muli. Kaya ang tanong ni Nicodemo, papaano yun mangyayari? Sinagot ni Jesus, guru ka pa naman, may alam ka pa naman sa mga kasulatan ni Moses, pero hindi mo alam ang mga bagay na ito. Ang pagiging you must be born again ay ang pagiging isang anak mula sa bautismo ng Espiritu. At lahat po tayo ay born again. Tayo po ang unang born again. Ipinanganak na tayong mag-uli noong tayo ay biniyagan sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang tunay na born again, isang beses lamang bibinyagan dahil hindi tayo sumusunod sa batas ni Moses. Noong tayo'y biniyagan, tayo ngayon ay sumunod sa batas ni Jesus at iyon ang pagiging panganak mula sa kataas-taasan. Tayo po ang unang born again. Dahil ang biniyag ay isang tatak na hindi na pwedeng palitan pa ng kahit anong biniyag. Kaya kahit ikaw ay magpabiniyag ng mapagbinyag sa iba't ibang relihiyon, hindi mabubura ang pagiging born again. Sapagkat ang unang biniyag, ang tatak ng pagiging born again kay Kristo.
Hindi mawawala ang tatak na iyan sapagkat ibinigay na ng Diyos at ipinanganak na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging born again ay pagsunod sa Diyos dahil ito ang dapat. Nang tayo'y biniyagan, itinatak na sa ating kaluluwa ang permiso ng kaligtasan. Tayo na lang ang gagawa ng paraan na nakabase at nakabatay sa kaniyang salita at sa katuruan ng simbahan. Kaya walang ibang pwedeng gumamit ng salitang born again kung hindi tayong mga Katoliko. Dahil sa simula pa, we are born again Catholics. Wala nang iba. Pinagpanibago na tayo ng awa at pag-ibig ng Diyos mula sa krus hanggang sa kaniyang pagkabuhay. Nang nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon, ang ating Poong Jesus Nazareno, tayo ay nabinyagan at nahugasan ng kaniyang banal na dugo mula sa kaniyang tagiliran. Tayo ay born again. Dahil tayo ay ipinanganak na mag-uli, dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magtatago katulad ng ginawa ni Nicodemo. Hindi tayo magbibigay ng papuri sa Diyos ng tago. Hindi tayo pupunta sa Diyos ng gabi o madilim. Dahil tayo ay born again, ipinanganak tayo sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos. At ang mga taong ipinanganak sa liwanag ng Diyos ay hindi natatakot na purihin, sambahin, dakilain ang Diyos na naghugas ng mga kasalanan para sa atin. Wala na pong ibang binyag. Hindi ka na pwedeng magpabinyag pa sa iba dahil naitatak na sa ating kaluluwa ang unang hakbang ng kaligtasan. Kaya nga po, every Easter Vigil, yung Sabado de Gloria, kung kayo po ay nagsimba nung Sabado de Gloria, tayo na po ang sumasagot sa pagpapanibago ng ating binyag. Inaalala po natin yan taon-taon na tayo na ang sumasagot sa ating binyag. Kaya tinatanong ng pari, itinatakwil mo ba si Satanas? Sumasagot tayo, opo, itinatakwil ko. Dahil ang binyag na yan, ang unang hakbang ng kaligtasan, dahil lahat tayo ay born again. Huwag niyo pong kakalimutan, hindi na mabubura pa ng anumang binyag ang unang binyag na ating natanggap. At ito sana ay magdala sa atin na ang binyag at tatak na yan ang nagbigay sa akin ng karapatang maging anak ng Diyos at maging anak ng liwanag. Kung ating titingnan at dadamhin, gustong-gusto na ni Nicodemo,
pero siya ay nape-pressure sa kaniyang mga kasamahan. Bilang Katolikong Kristiyano, bilang born-again Catholic, wala pong pressure ang pagdakila sa kapangyarihan ng Diyos. Araw-araw po, pinagpapanibago tayo ng pagmamahal ng Diyos. Araw-araw. Huwag po nating kalimutan, sa oras na tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan, pinalalakas tayo ng pagsaksi sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. At tinawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag ng santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa malwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak
sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang dahilan ng ating pagsilang na mag-uli. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyong ay pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.